이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 27장 1절로 10절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Genesis, chapter 27, verse 1 to 29. 다 함께 한 절씩 교도하십시다. Salita po nating basahin. 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워 잘 보이지 못하더니 맏아들 에서를 불러 이르되 내 아들아 하매 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하니 Sinabi niya rito, anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. 그런즉 내 기구 곧 화살통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여 At lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. 이삭이 그의 아들 에서에게 말할 때에 리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 들로 나가매 Tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 내가 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에서 내게 축복하게 하라 하셨으니 Kahit ganito ang gawin mo, anak. 염소떼에 가서 거기서 좋은 염소 새끼 2마리를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 아버지를 위하여 그가 즐기시는 별미를 만들리니 At ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay. 아멘. 우리가 유명하게 잘 아는 이제 내용을 다시 한번 읽었습니다. Minsan pa po ay binasa natin ang bahagi ng Biblia na pamilyar na tayo. 성경은 주의 깊게 읽으면서 왜 이 말씀을 오늘 내게 하시는가 다시 한번 이제 확인하며 반추하면 좋습니다. Muli-muli natin itong binasa, pagmadalman natin, ngunit ano yung pinakalayo na muli binigay yung mensahe na to sa atin? 야곱은 어릴 적부터 영적인 욕심이 있었어요. Bata pa lang si Jacob, mayroon na siyang spiritual na kasakiman. 근데 에서는 영적인 일에 별 관심이 없었습니다. Si Esau naman ay walang gaanong pansin sa mga spiritual na bagay. 여러분 좀 어리석고 이상한 일이지만 영적 욕심을 좀 갖게 되기를 바랍니다. Bagamat sa spiritual man, dapat ay magkaroon tayo ng kasakiman. 우리 인간은 영적 존재예요. Ang tao ay spiritual na nilalang. 그래서 우리의 마음, 생각, 우리의 혼이 하나님께 훨씬 집중돼야 돼요. Kaya sa puso, isipan, kaluluwa ng tao ay dapat na nakafocus siya sa Diyos. 그래서 하나님의 영광, 하나님의 축복을 더 이 소망을 갖고 바라보며 이제 붙들 수 있도록 강구해야 됩니다. Pangkalwalhatian ng Diyos, pagpapala ng Diyos ay maranasan, dapat nabigyang diin ito. 그게 영적인 욕심이에요. Yung spiritual na kasakiman. 오늘 야곱의 영적 욕심이라는 제목으로 말씀을 우리가 함께 받겠습니다. At ngayon po ay sama-sama natin natanggap ang mensahe na pamagat ang spiritual na pagkasakim nitong si Jacob. 앞선 26장에서 이삭은요, 야곱의 아버지 이삭은 하나님의 언약을 신뢰하는 가운데 이제 자기가 판 우물까지도 그냥 뺏으려고 그러니까 양보했습니다. Sa chapter 26, sa mga naunang talata, makikita natin ng ama na si Isaac, ay andun yung pagtitiwala sa tipan ng Diyos na maging yung mga hinukay nilang balon nang kunin sa kanya ay pinaraya niya ito. 그래서 언약 붙든 자신의 삶을 통해서요, 이 그랄 왕 아비멜렉에게 하나님이 살아계심을 선명하게 드러냈어요. At mainam na ipinakita niya sa buhay niya na ang Diyos ay buhay sa kanya sa paningin ni Abimelech. 이삭은 믿음의 조상 아브라함의 아들이었죠. Siya ay anak ni Abraham na ama ng pananampalataya. 근데 이제 이삭이 뒤늦게 아들 둘을 낳았는데 쌍둥이를 낳았죠. At makita natin na maedad na siya nung siya ay nagkaanak ng kambal. 그러니까 60세, 40세에 결혼하여 60세에 이 쌍둥이 아들을 낳았어요. Makita natin na nag-asawa itong si Isaac ay 40 taong gulang siya at 60 taong gulang siya na nagkaanak ng kambal. 근데 성경을 보면 이삭의 나이 100세, 에서와 야곱의 나이 40대 되던 해 이 에서는요 이방 여인과 결혼을 했어요.
Makita natin ng 100 taong gulang na itong si Isaac ay nakipag-isawa si Esau sa isang hindi mananampalataya at dayuhan. 아브람 가문의 전통은 이방 여인과 이 혼인해서는 안 되고 항상 동족 이 노아의 후대 언약 붙던 동족 간의 이 결혼이 이루어져야 되는 게 전통이었어요. Makikita natin na tradisyon na sa kanilang pamilya na pumili na mapapangasawa mula sa angkan ni Noe at hindi sa mga dayuhan o hintil. 근데 에서는 언약 가문의 명예를 더럽히며 자기 스스로 언약의 계승자가 아님을 증명했습니다. Kaya sa pagpili na ito ni Esau ay ipinakita niya o pinatunayan niya sa sarili na hindi siya yung tagapagmana ng tipan. 그러면서 오늘 본문 27장이 시작돼요. At ngayon nga sa chapter 27 ay nagsimula ang teksto. 야곱은 이제 집에서 키운 염소 새끼로 요리를 만들어서 이삭에게 대접하며 에서인 것처럼 아비를 속여서 장자권의 축복을 받아냈죠. At si Jacob nga, andun yung ginawa siya ng putahe na gusto ng kanyang ama. Ito ipinakain niya. 좀 뭐 인본주의가 있고 좀 무리수를 뒀는데 이 아이디어는 어머니 리브가에서 나왔어요. At maaaring makita natin ito sa paraan ng pandaraya at ang ideya nito ay nagmula sa kanyang ina na si Rebecca. 근데 야곱이 어린 사람으로 어머님의 지시에 무조건 따른 것은 아니었어요. At hindi dahil bata pa si Jacob noon ay pikit mata na lang siya sumunod sa inutos ng nanay niya. 이때 성경을 보면요. 이때 야곱의 나이 이미 77세였어요. Sa panahon na yon, siya ay 77 years old na. 본인의 확고한 주관에 따라 행할 수 있는 나이예요. At ito na yung edad kung saan may sarili na siyang paninindigan. 근데 본문은요. 야곱의 속임수에 대해 그 아버지 이삭이 반응하는 내용이 나오는데 이때 이삭의 나이가 137세였어요. At makita natin dito na kung anong naging reaksyon ni Isaac, ano yung pandarayang ginawa ni Jacob, at ano ba yung edad noon ni Isaac, siya ay 137 years old na. 나이 많아 앞도 잘 못 보고 노쇠했지만 이 일 후에도 43년이나 더 살 만큼 정정했다는 사실도 우리가 알아야 돼요. Matanda na siya noon, si Isaac, at hindi na gaanong nakakakita. At makita natin katotohanan na meron na lang siya ang mga tinatayang 43 taon pagkatapos ng insidente na to. Na nabuhay. 이를 배경으로 깔고 첫 번째로 창세기에 나타난 축복에 관한 사실적인 배경을 우리가 이제 한번 살펴보겠습니다. At una sa lahat, ano yung actual na background ng pagpapalang nahayag sa aklat ng Genesis? 신명기 21장 5절에 보면요. 이제 이 레위 자손 제사장들도 에게 주신 여호와께서 택하사 자기를 섬기게 하시며 또 여호와의 이름으로 축복하게 하신 자라고 말씀하셨어요. Kita natin sa Deuteronomio 21 verse 5 na pagkatapos na lalapit ang mga panang Levita, silang pinili ni Yahweh pang maglingkod sa kanya at magbigay ng basbas sa pamamagitan ng kanyang pangalan. 구원받은 여러분도 하나님께서 택하사 하나님을 섬기게 하시며 또 하나님의 이름으로 축복할 수 있는 존재로 우리를 세워주셨습니다. Ganun din naman sa atin ng mga mananampalataya, tayo ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya upang magbigay ng pagpapala o basbas. 그래서 여러분도 전도자 명부, 이웃 명부를 잘 붙들고요. 이 축복권을 사용해서 저들을 축복하고 위에서 기도해 주시길 바랍니다. Kaya't naway gamitin natin mainam yung prenatal list natin at gamitin natin yung kapangyarihan binigay ng Diyos upang magpala tayo sa mga tao natin. Panalangin natin sila. 이게 전도의 기본이에요. Ito'y pangunahin sa pag-eebanghelyo. 내게 맡긴 이 주변 이웃 명부를 만들어 그들의 이름을 부르며 이 축복권을 행사하여 기도해 주는 것입니다. At dun nga sa listahan na nagawa natin, ipanalangin natin, pagpalain natin yung mga tao na nasa paligid. 창세기 9장에 이 노아가 세 아들을 축복하는 내용이 나오죠. Makita natin sa Genesis chapter 9, yung nilalaman na pinagpala ni Noe ang kanyang 3 anak. 그냥 사실 그대로 이 세 아들을 향해 이 축복을 합니다. At pinagpala niya nga ang kanyang 3 anak dito. 자,
셈의 하나님 여호와를 찬송하리로다. 가나안은 셈의 종이 되고 그랬습니다. At sinabi nga na purihin ng Diyos si Shem, itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. 하나님이 야벳을 창대하게 하사 셈의 장막에 거하게 하시고 그랬어요. Sabi naman palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japheth, 함의 아들 가나안은 그의 종이 되게 하시기를 원하노라 이렇게 축복했습니다. sa lahi ni Shem sila'y mapipisan at paglilingkuran si Japheth nitong si Kanaan. Ganun sila pinagpala o binasbasan. 딱 그대로 됐어요. At ganun nga ang nangyari. 창세기 49장에 야곱이 12지파 12아들을 축복하는 내용도 딱 그대로 됐어요. Nakita rin natin yung pagbasbas ni Jacob sa kanyang 12 mga anak sa Genesis 49. 오늘 창세기 27장 이 이삭이 야곱을 축복하고 에서를 위해 기도해 준 내용도 그대로 된 거예요. Nakita rin natin kung paanong ando na pinagpan Isaac si Jacob at ganun nga ang nangyari. 자, 그렇다면요. 예수 믿고 구원받은 저와 여러분이 이제 자녀를 위해서 기도한다. 이 기도하는 아버지의 중요성을 잘 인식하고 자녀들을 위해서 계속 기도하시기를 바랍니다. Sa atin din naman ng mga mananampalataya, napakahalaga na mga ama ay nananalangin para sa kanilang mga anak. 언약 계승자의 1번, 전도 대상자의 1번이 자녀들이에요. 가족들. At pinakapangunahin dito sa listahan ng mga ipapanalangin natin mga ebanghelyo na yung pamilya natin o mga anak natin. 기도를 통해 축복하고 기도를 통해 그들을 데리고 하나님 앞에 가는 거예요. Pinagpapala mo sila at inilalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. 이게 기도하는 아버지와 기도하는 어머니의 중요성이죠. Ito yung kahalagahan ng isang ama at isang ina na nananalangin sa kanilang mga anak. 이 기도응답의 비밀을 목회자인 파스톨들에게 주신 거예요. At ang kahalagahan din ng pananalangin na ito, pagbasbas na ito, ibinigay sa mga pastor. 그래서 전 성도를 위해서 이제 이 기도를 하는 거예요. At ginagawa mo yung pananalangin para sa lahat ng miyembro ng simbahan. 매일 아침에 저녁에 생각날 때마다 기도하는 거예요. Tuwing umaga, sa gabi, tuwing maiisip mo, ipanalangin mo sila. 그러면 이제 기도 응답은 하나님이 하시죠. Sa gayon ng Diyos ang magbibigay ng sagot sa panalangin. 그래서 먼저 언약 백성으로서의 자격을 여러분이 잘 붙들고 누리시기를 바랍니다. Una nawa ay mapanghawakan, maranasan natin yung kwalifikasyon natin na tayo bayan na ng tipan ng Diyos. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 나는 하나님의 자녀. Kung tinagap na natin ang Panginoon Kristo, tayo anak na ng Diyos. 하나님이 내게 주신 말씀 붙들고 이제 나를 향한 하나님의 계획을 딱 붙드는 거예요. Nang hawakan natin yung salita ng Diyos na binigay sa atin at andun yung plano ng Panginoon. 이 요셉이 창세기 37장 세계복음화 민족복음화 이 언약을 붙들었어요. Nang hawakan ni Joseph sa Genesis 37, yung tipan ng pag-eebanghelyo ng pamilya niya at ng buong bansa. 꿈을 꿀 때도 나올 정도로 붙들었어요. Pinahawakan niya to na mag-isa panaginip niya ay nakita niya to. 그러면서 순간순간 되어지는 일들 속에 이를 위해 하나님이 역사하시는 내용들을요 발견하는 거예요. At sa bawat sandali, makikita rin natin o matutuklasan natin yung kalooban ng Diyos. 드디어 요셉이 애굽의 총리가 됐습니다. Na naging gobernador na si Joseph sa Ehipto. 온 주변이 전부 흉년이 들어서 이제 곡식이 없어요. Makaratig bansa ay nasa taggutom at wala silang mabilan na makakain. 애굽에 가야 먹을 것을 살 수 있어요. Kailangan nilang pumunta ng Ehipto para makabili sila ng pagkain. 그래 형들도 애굽에 와서 이제 요셉 앞에 무릎 꿇었습니다. At maging mga kapatid niya ay pumunta ng Ehipto at lumuhod sa harapan ni Joseph. 이때 요셉이요 하나님의 역사하심을 보면서 형들에게 자기를 나타냈어요. Nakita ni Joseph ang pagkilos ng Diyos at nasa harapan niya ang kanyang mga kapatid. 이 하나님이 지금 뭘 원하시는지 하나님의 뜻을 발견한 거예요. Doon ay natuklasan niya, nakita niya ang kalooban ng Diyos. Ano yung nais gawin ng Diyos sa 창세기 tagpo na yun? 45장 이 5절에 보면요. 형들이 나를 노예로 팔았다고 그래서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 이 애굽으로 보내셨나이다. At sinabi nga niya sa Genesis 45 verse 5 sa kanyang mga kapatid, huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari, huwag niyong sisinan inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 오직 유일하신 하나님이 나의 아버지 하나님이 되셨고 그 하나님께 내가
기도하는 이 언약 기도를 여러분이 계속 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. Ang natatanging Diyos ang naging ating Ama na at patuloy niyang pinakikinggan ang panalangin ayon sa tipan ng Diyos. 이게 매일 아침이나 저녁에 정시로 기도하는 게 중요하지요. Napakahalaga na ipanalangin mo to araw at gabi sa itinakdang oras. 그럼 모든 삶 속에서요, 이제 생활하면서, 일하면서, 생각하면서, 생각나는 것, 만남, 되어지는 일을 통해 이제 기도하는 거. 이게 무시기도예요. At lahat ng bahagi ng buhay mo, mga pangyayari sa maghapon, mga taong nakikilala mo, dali mo sa panalangin. Ito yung walang patid na panalangin. 그러면 오늘 우리가 읽은 이 본문에서요, 하나님이 주시는 중요한 교훈이 뭔가 붙들어 보십시다. At pangalawa, panghawakan natin ano yung napakahalagang aral na ibinigay sa atin ng Diyos mula sa teksto natin ngayon. 그리고 첫 번째, 이 17장 1절로 4절 보세요. 아버지에게 주신 이 제사장적 축복권이 있어요. Nakita natin yung kapangyarihan o karapatan ng pagbasbas, katulad ng isang saserdote, na ibinigay sa isang ama. 이 어떤 부모에게도 이 축복권을 다 주신 거예요. Sa sino mang magulang ay ibinigay ang karapatan ng pagbasbas na ito. 축복한 내용들이 이제 27장 28절 29절 이런 데 잘 나와 있죠. Malinaw na nakasaad sa verses 28 to 29 yung nilalaman ng pagpapalang ito. 자, 이 땅에서 필요한 하늘의 이슬과 땅에 기름진 풍성한 곡식과 포도주를 네게 주시기를 원하노라 그랬어요. At sinasabi dito na ang lahat ng bagay ay binibigay sa iyo tulad ng hamog-buhat sa itaas, tumaba ang iyong lupa at saganang pag-aani, katas ng ubas. 그러면서 영적으로요. 만민이 너를 섬기고 열국이 네게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고 네 어머니 아들들이 네게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주받고 너를 축복하는 자는 복받기를 원하노라. At hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin bilang pinuno, ikaw ay kilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo, sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain. 이삭이 영적으로 조금 어두워져서 이제 육신의 눈도 어두워져 가지고 에서에게 축복한다고 했던 것이 야곱에게 축복이 간 거예요. Nakikita natin na andun man yung pagninais na kay Esau, ibaba yung basbas, ngunit ito'y napunta kay Jacob. 본래 언약 계승자는 이제 쌍둥이지만 늦게 나온 야곱이 언약 계승자임을 낳기 전에 이미 하나님이 그 리브가에게 말씀을 하셨어요. Bago pa man ipanganak ang kambal na ito, ay nagwika na ang Diyos kay Rebecca na ang pinaka mas bata ang siyang magiging tagapagmana ng tipan. 리브가의 믿음으로 봐서 아마 남편 된 이삭에게 그 말을 안 했을 리가 없지요. At makita natin na para kay Rebecca, walang dahilan na hindi ito gawin ng kanyang ama. 근데 남편 이삭이 뭔가 잘못됐는지 에서를 축복하겠다고 지금 말하고 있는 거예요. At nang marinig nga ito ni Rebecca, ay maring naisip niya na maring magkakamali yung asawa ko kung kaya't hindi si Esau yung dapat na basbasan niya. 그래서 야곱이 에서와 야곱의 어머니 리브가가 이제 이 믿음이 있었으나 인본주의를 쓰기 시작했어요. At bagamat may pananampalataya ang kanyang ina na si Rebecca, ay ginamit ito ang sarili niyang paraan. 그게 오늘 이제 에서가 사냥하러 간 사이에 이 집에 키우던 염소를 잡아다가 요리를 해서 이제 야곱이 축복받도록 했던 이 인본주의 역사가 일어난 거예요. At habang umalis upang mangaso itong si Esau, ay nagluto sila ng kanilang alaga sa bahay. At ito yung inihain para si Jacob yung basbasan ni Isaac. 그 결과가 어떻게 됐습니까? At ano naging resulta nito? 물론 하나님의 언약은 하나님이 이루세요. First, ang pangako ng Diyos ang magsasakatuparan nito. 근데 뭔가 남편이 좀 이상한 것 같아도 하나님이 이루실 텐데 리브가가 인본주의를 썼어요. Kahit nakakaiba yung naging pagkilos ni Isaac, isa sa katuparan pa rin ito ng Diyos. Gayunpaman si Rebecca ay pinairal ang sariling kaparaanan niya. 그 결과 그 가정에 분란이 시작된 거예요. At bilang resulta, nagkaroon ng hidwaan sa kanilang pamilya. 에서가 야곱을 죽이겠다고 결단을 했어요. At nagtakda si Esau na papatayin ng kapatid na si Jacob. 그렇다면
세 번, 이제 이 야곱의 믿음도 한번 우리가 살펴보면서 야곱의 실수는 무엇이었는가도 살펴봐야 되겠죠. At pangatlo, titingnan natin ano yung pananampalataya at pagkakamali ni Jacob. 야곱도 어릴 적부터 저 아담으로부터 시작돼서 쭉 노아에 이르기까지 방주 언약이랄지 그리스도 언약을 이제 잘 전해 들었어요. Bata pa lang si Jacob ay narinig na niya ang tipan mula pa lang kay Adan hanggang sa panahon ni Noe. 아버지 이삭이 할아버지 아브라함과 붙들었던 오직 그리스도 이걸 함께 붙들 수 있게 되었어요. At napanghawakan niya rin ang tipan ng tanging si Kristo mula sa kanyang ama na si Isaac at sa lolo niya na si Abraham. 그러면 이제 이걸 하나님이 이루 나가심을 믿고 하나님 바라보면 되는 거지요. At nanampalataya siya na ang Diyos ang siyang gagawa at tumingin siya sa Diyos. 근데 이를 인본주의 방법을 동원해서 내가 이 받아야지 하고 이제 아버지도 속이고 형도 속이는 일이 벌어진 거예요. Ngunit sa pagnanais niya siya ang dapat na tumanggap ng pagpapala, dinayin niya ang kanyang ama, dinayin niya rin ang kanyang kapatid. 물론 하나님께서는 어떤 상황 속에서도 우리의 자유의지를 그대로 허용하시면서 하나님의 뜻을 이루어 나가십니다. Bagaman sa anumang kalalagayan ay kinikilala ng Diyos ang ating sariling pagpapasya, ngunit ang kalooban niya pa rin ang nagaganap. 이 하나님은 우리의 순종을 통해서도 일하시지만 불순종을 통해서도 일하세요. Kumikilos ang Diyos, magiging sa pagsunod man o pagsuway natin. 이스라엘이 남유다가 이제 남았는데요. 북이스라엘은 망하고 남유다마저 또 언약 놓치니까 어떻게 하십니까? Nang nasira na, nawasak ng hilagang Israel at ang Timog Huda na lamang ang natitira, ano yung ginawa ng Diyos? 하나님은 바벨론의 남유다가 망하게 하시고 포로로 잡혀가게 하시면서도 언약 붙들 수 있도록 하나님이 일을 하십니다. Hinayaan man ng Diyos na maging bihag ng Babylonia ang Huda, andun yung pagkilos niya upang panghawakan nila muli ang tipan. 이 유다가 그리스도 언약 붙들고 언약의 바통을 계속 계승하지 않으면 그리스도께서 오실 길도 막고 세계복음을 막는 거예요. Kung hindi panghahawakan ng Huda ang tipan ni Kristo, di papasa ito, hahadlangan nila yung angkan ng tipan at yung pag-ebanghelyo ng mundo. 그러나 하나님은 이렇게 징계를 하시면서 이스라엘로 하여금 이제 말씀 운동하게 하시고 회개 운동하게 하시고 종교 개혁 운동을 하게 하셔요. Doon man yung patuloy na pagdisiplina sa kanila ng Diyos, nangyari yung religious reformation, yung kilusan ng salita ng Diyos, ganun din ang pagsisisit panunumbalik sa Diyos. 그러면서 때가 되면 고넬료를 사용해서 그 큰 바벨론 아래 포로로 잡혀갔던 이 유대인들을요 전부 예루살렘으로 돌아가고 성전을 지을 수 있도록 만들어 주신 거예요. At ayon sa pagkilos ng Diyos, ginamit niya si Haring Cyrus na sila ay pabalikin muli sa Jerusalem, uwi sa sariling bayan at tayong muli ang templo. 내가 설친다고 하나님의 일이 이루어지는 게 아니에요. At hindi na tayong gumawa, ay doon yung kumilos ng Diyos sa atin. 하나님은 절대 주권으로 우리의 모든 것을 주관하시며 하나님의 뜻을 이루어 나가십니다. Inokontrol ng Diyos ang lahat ng bagay na ating ginagawa at andun yung kanyang sariling kapangyarihan, kalooban. 물론 야곱은 에서보다 영적인 이 욕심이 좀 컸지요. Maring mas higit yung spiritual na pagkasakim ni Jacob kaysa kay Esau. 그게 중요한 거예요. 내가 나의 주인 되어 이 세상에서 어떻게 살 것이냐가 중요한 게 아니고 하나님 떠난 우리 인생이 하나님 만나 구원받고 하나님의 이 영광 속으로 들어가는 게 이게 중요한 거거든. Hindi mahalaga na paano ba ako magiging mas makapangyarihan o maghahari sa mundo na to, kundi paano nga ba yung mga tayo matutulungan na mailapit sa Panginoon, magsisi at manumbalik. 그리스도 언약 붙든 우리를 통해서 하나님은 그리스도의 일을 구원 사역을 이루어 가십니다. Sa atin na humahawak sa tipan ni Kristo, gaganapin ng Diyos ang gawain ng pagliligtas. 근데 그 일을 억지로 내가 하려고 애를 쓰는 경우가 우리에게는 많이 있죠. Maraming pagkakataon na nagsikap tayo sa sarili natin na gawin ang mga bagay. 그래, 그게 좋은 것처럼 보이지만 하나님은 그렇게 설치는 걸 좋아하지 않으시더라고요. Maganda man itong tingnan, ngunit hindi ito yung nais ng Diyos. 내가 선교와 신학교 자립을 위해서
애쓰며 설쳤는데 하나님 그걸 이렇게 좋아하시지 않으셨어요. Talagang nagsikap ako noon para sa churches, sa seminary, para magkaroon ng self-supporting system, pero hindi yun yung nais ng Diyos. 완전 실패하게 하시고 은행 빚을 지게 하시고 코로나를 통해서 오도가도 못하게 만드시며 하나님이 일을 하셨어요. Ganap man nabigo ang lahat, karoon ng malaking utang sa bangko, dahil sa COVID-19 pandemic ay walang mahinga ng tulong, ngunit doon kumilos ang Diyos. 네, 비로소 깨달으면서요. 오직 하나님께만 맡기는 그 자리로 다소나마 가게 된 거예요. At yung pinaunawa ng Diyos at dumating sa punto na lahat ng bagay ay isukot ipagkatiwala sa Diyos. 그래서 하나님이 전부 해결하시더라고요. At lahat ay nilutos ng Diyos. 나는 한국에 30년 선교사로 한국에 집이 없는 한국 들어오면 홈레스였어요. Now 30 years na ako missionary, wala akong sariling bahay, homeless na ako sa Korea kung babalik ako. 그러나 하나님이 이렇게 좋은 집을 허용하셔가지고 지금 이제 이 영상 메시지도 이 좋은 집에서 이렇게 메시지를 하니까 아주 편하고 조용하고 좋습니다. At ang Diyos din na nagbigay ng magandang tahanan, magandang lugar sa amin, nakapag-record ako ng maganda yung kondisyon, tahimik. 그러면서 내 실수로 이야기된 부채도 하나님이 전부 정리해 주셨어요. At maging yung malaking pagkakautang dahil sa pagkakamali ko ay nilutos din ng Panginoon. 비누가의 교회당 짓는 것 여러분 보셨지요? Nakita rin natin yung pagtatayo ng simbahan sa Pinugay, di ba? 우리 힘으로 됐습니까? Ginamit ba natin sariling lakas natin? 파스tor 에드셀 힘으로 됐습니까? Sa sariling lakas ba ito ni Pastor Edsel? 하나님이 하세요. Ang Diyos ang gumawa. 여러분 온전히 그리스도로 답을 내고 하나님께 맡길 수 있게 되기를 바랍니다. Na magandang maging kasagutan niyo si Kristo at isuko niyo lahat sa Panginoon. 이렇게 결론을 내면요. 이삭이 야곱에게 물려준 장자권의 핵심은요. 현실적인 축복이 사실은 아니에요. Kita natin na yung ibinigay na baspas ni Isaac kay Jacob, hindi ito yung lahat. 아브라함과 하나님이 맺어주셨던 그 언약을 다시 분명하게 강조하며 이 언약 계승자로 바통을 맡긴 거예요. At yung sentro ng karapatan pagiging panganay, ito ay pagbibigay diin doon sa tipan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. 그게 29절 아니요. 만민이 너를 섬기고 열국이 네게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고 네 어머니의 아들들이 네게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. Ito yung sasabi sa talatang 29, hayaan ng mga bansay gumalang at palipin bilang pinuno, ikaw ay kilalanin, gagana ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong ina, ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalain. 야곱은 이를 소망했던 거예요. Ito yung naging pag-asa ni Jacob. 근데 에서는요, 여기에 별 관심이 없어요. 그냥 28절, 땅을 준다는 축복, 이 세상 축복만 받으려고 했어요. Pero sa Esau ay walang pansin sa mga bagay na ito. Ano lang yung kanyang nakita sa talatang 28, ito yung physical na pagpapala, patabain yung lupa at magkaroon ng masaganang ani. 영적 축복에는 전혀 관심이 없었어요. Wala siyang interes sa mga spiritual na pagpapala. 그래서 이삭이 야곱이 에서인 줄 알고 쏘갔다 치더라도 장자권을 축복하면서요. 27절, 29절 보세요. 에서의 이름이나 에서가 연관된 언급은 하나도 하지 않았어요. Ikita natin bagamat ang alam ni Isaac ang kanyang babasbasan ni si Esau, sa mga talatang 27 hanggang 29, hindi niya nabanggit ang pangalang Esau. 이 영적 축복을 야곱에게 주려는 것이 하나님의 절대적인 계획이기 때문입니다. Dahil makikita natin na dakilang plano ng Diyos na ang basbas na ito ay ibigay kay Jacob. 이삭은 풍성한 소산과 이제 아버지 아브라함이요 전쟁 중에서도 승리했던 분 아닙니까? 이런 축복을요 이제 함께 야곱에게 빌어줬습니다. Makikita natin na katulad na pagpapala ay tinanggap din ng kanyang anak kung paano tinanggap din ito ni Isaac. 이삭이 약간 좀 영적으로 육신적으로 눈이 어두워져서 이 언약 계승자로 에서를 세우려고 했겠지만 하나님은 작정하신 대로 하나님의 뜻 야곱에게 이어지도록 하셨어요. Bagamat mahina na yung paningin itong si Isaac at
Andun nga yung pagnanais ang pagpalain, nabasbasa na isa Esau, ngunit naisa katuparan pa rin ang kalooban ng Diyos na ito'y mapunta kay Jacob. 물론 이 일을 통해서 야곱은 거짓말을 했고 속였고 또 이삭은 이 일로 인해서 야곱을 이제 죽이겠다고 다짐을 하는 이상한 일이 벌어지기는 했죠. Namat nagsinungaling, nandaya, itong si Jacob sa kanyang ginawa. 그래 나중에 야곱이요. 애굽 바로왕 앞에 가서 요셉으로 인해서 이제 바로왕을 만나 바로를 축복하는데 자기에게 있는 일들을 내가 참 오래 살았는데 이 험한 세월을 살았었다고 고백을 했었잖아요. Magandang panahon humarap si Jacob sa pamagitan ni Joseph sa Paraon. Sinabi niya na matapos ang aking pagpapaga sa mahabang panahon. 이삭은 그렇게 험한 세월을 살지 않았어요. Si Isaac, hindi ganun yung naging buhay niya. 근데 야곱은 잔머리 쓰며 험한 세월을 살았어요. Pero si Jacob, sa paggamit niya ng sarili niyang pagiging tuso, ay naging ganito yung kanyang mga taon na 저도 lumipas. 험한 세월을 사실 많이 살았었습니다. Ako rin naman ay namuhay sa mahabang panahon na madilim at mahirap. 그러나 이제 오직 하나님께 맡기고 순적하게 하나님의 인도받는 축복 속으로 들어가기를 원합니다. Kaya nais ko na tanging sa Panginoon tumuon at magpagabay sa Kanya. 그래서 하나님은요. 유일하신 하나님이 이 그리스도 언약을 우리에게 주셨어요. Kaya nga ang natatanging Diyos, ibinibigay ang tipan ni Kristo sa atin. 내가 착하고 내가 열심히 잘하고 그래서 주신 게 아니에요. Dito binigay dahil mabait tayo o magaling tayong gumawa ng mga bagay. 창세 전에 우리를 그리스도 안에서 애정하사 이 시대에 나게 하시고 그리스도 붙들게 하시고 지금 사용하시는 거예요. Bago pang pasimula, pinili tinakda na tayo ng Diyos sa loob ni Kristo. Tayo ay ipinanganak at ngayon ginagamit ng Diyos ayon sa kalooban niya. 그렇다면 우리는 하나님 사랑으로 결론 내고 이웃 사랑으로 답을 내서 주의 뜻 이루는 자리에 항상 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon naway maging konklusyon natin, pag-ibig sa Diyos, maging sagot natin, pag-ibig sa kapwa, at patuloy na magamit tayo ng Diyos sa lahat ng panahon. 구원의 길을 그대로 붙들고 하나님께 감사하며 계속 기도를 누리시기를 바라고 구원의 길을 그대로 붙들고 이웃을 향해 축복할 수 있게 되기를 축복합니다. At pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon naway patuloy panalangin natin at gamitin natin sa ating kapwa yung mensahe ng daan ng kaligtasan. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 영적으로 눈이 좀 어두워진 것 같으나 이삭처럼 순종하게 인도받는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. At tila andun man yung kalabuan ng aming spiritual na paningin, ngunit naway gamitin niyo po kaming mangyari ang kalooban niyo katulad ni Isaac. 같은 쌍둥이 형제였지만 에서처럼 영적인 일에 관심이 없는 자가 되지 않게 하옵소서. At pagamat sila'y kambal, katulad nila, hindi kami magkatulad ni Esau na walang interes o pansin sa mga spiritual na bagay. 인본주의 쓰며 실수도 많았으나 영적인 일에 관심을 집중했던 야곱의 관심이 우리의 관심 되게 하옵소서. At marami mang pagkakamali o paggamit ng sariling lakas, ngunit andun yung spiritual na pansin niya naway ito rin yung maging spiritual na interes namin katulad kay Jacob. 그래서 오직 그리스도 언약 붙들고 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶이 누려지게 하옵소서. Tanging ang Panginoon sa Kristo, ang tipan niya panghawakan namin at pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa kami maging buhay. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. Amen.